Isang pinagpala at magandang araw po sa inyong lahat. Malinaw sa narinig po natin na mga pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo, ang turo ni Jesus. Pinapaisip sa atin, pinapaalala sa atin na iba't ibang klase ang pagbibigay. Maraming nagbibigay. May mga taong nagbibigay dahil meron silang hangarin para makuha yung tao para sa oras ng botohan. Medyo maalala sila. May mga taong tumutulong para mailagay ang kanilang pangalan. At malaman ng taong bayan, ano ang kanilang ginawa. Pero sa ating pag-iisip, maraming klaseng pagbibigay. May nambibigay, yung tinatawag na grudge giver. May kahalong sama ng loob. Ha? Sasabihin, pakitulong nga ito, may nangangailangan. Bakit kailangan ako magbigay? Dapat sila magtrabaho, dapat sila magsikap. Katulad ng ginawa ko, kung sakaling ako ay magandang aking kalagayan, ako'y nagsikap. So, sige, ito. Kahit na konti, nagbigay. Pero mayroong grudge. Big sabihin, may kahalong, sama ng loob, o yung ayaw talaga. Meron namang tinatawag pong duty giver, tungkulin. Nagbibigay siya dahil naisip niya, tungkulin ko ito Nung birthday ko, nagbigay siya. Nagkukumida ngayon, birthday niya, di kaya magbigay din ako. Tungkulin, duty giver, give and take. Ganon, Sa iba naman po yun. Pero may mga tao nagbibigay. Thanksgiver. Nagbibigay dahil nagpapasalamat sila sa Diyos sa lahat ng kanilang natanggap na kaloob. Na alam nila anumang nasa kanila, hindi yun ay nanggaling sa kanila. Yan ay galing sa Diyos. Kung tutusin natin, bang nasa atin na tayo talaga may pag-aari, kahit na buhay natin, yan ay kataloob ng Diyos. Hindi mo hiningi, hindi mo niloob na papanganak ka sa Pilipinas, ganitong buhay mo, kaya mahirap o maganda, maliwalas, o ano. Pero ang buhay kaloob. And then, yung lahat ng nasa atin, talino mo, hindi masasabing, okay, dinidevelop mo, siyempre, kailangan mag-aral ka. Pero yung pagtsatsaga, pagsisikap, talino, bunga ng iyong pagsisikap, sinong nagbibigay niyan? Yan ang Diyos. So marami sa mga tao, nagbibigay dahil may pangangailangan. Okay, may collection tayo ngayon dahil may bagyo. Para makatulong tayo sa mga nasalanta, sa mga biktima ng bagyo, mga baha. Okay, tumutulong tayo because there is a need. Tumutulong tayo dahil may pangangailangan. Pero yung thanksgiver, yung nagpapasalamat, nagbibigay siya dahil alam niya, tumatanggap siya dahil kaya nararapat lang magbigay siya. So, iba po yung you give because there's a need. Iba yung you need to give because you keep receiving in life. Iba po yun. Tayo malualas na tumutulong magbigay, magmalasakit dahil lahat ito ay kaloob ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Ito po ang punto ng mga pagbasa. Sa Ebanghelyo narin natin, may mga tumulong sa templo, malalaking halaga dahil marami silang pera, marami silang kayamanan. So,
labis-labis pa siguro, kaya yung labis bibigay. Pero anong pinuri ni Jesus? Yung babaeng balo, nagbigay ng isang pera. Bakit? Anong sabi ni Jesus? Dukhang-dukha ang babaeng ito at buo niyang ikabubuhay ang kanyang ibinigay. Dahil naniniwala siya. Nagtitiwala, hindi siya pababayan ng Diyos. Katulad ng isang babae ring nabanggit sa unang pagbasa. Siya'y balo, walang maaasahan, walang tutulong sa kanya. Aping-apian nung panahon na yun, walang social security. Oras pa ng pagtuyo, halos mahirap ang tubig. Dumating ang propeta, sabi niya, bigyan mo ko ng mainom, baka meron silang hindi naman basta-basta nakakakuha sa giripo, sa poso. Wala po. Tuyong-tuyo yung lupain nung araw na yung panahon ni Propeta Elijah. Pero anong sabi niya? Bigyan mo ko ng tubig. Hindi niya sinabing, wait, mag-isip ko, siyempre, charity begins at home. Ako muna, tsaka yung anak ko. Pero nagtiwala siya dahil ang kausap niya, propeta. Sabi niya, huwag kang mag-alala, hindi ka pababayan ng Panginoon. Paalis na. May pahabol pang propeta. Sabi niya, bakit gutom ako Sa pagluto mo, bigyan mo nga ako ng tinapay. Tapos sabi niya, okay, magtiwala ka. Hindi ka pababayan ng Panginoon. Gawin mo ang dapat gusto mong gawin. Kaya naman, nagluto, binigay yung tinapay, binigyan ng inumin yung propeta. At anong nangyari? Bilang sukli, hanggang hindi natapos ang pagkatuyo, mahigit 1 taon, hindi nawalan ng laman ang kanyang sisidla ng harina at hindi nawalan yung kanyang jar sa langis upang makagawa ng tinapay. Mga kapatid, iba talaga ang pamamaraan ng Diyos. Sa mundo, you just grab, you just take, kunin mo ito, parang lalo kayo mag-impok ka. Pero sa kaharian ng Diyos, kung ano ang pinamigay mo, pinagtulong mo sa iba, yan ang iyong yaman. Hindi mawawala. Hindi makakalimutan ng Panginoon. Kaya yung pagbibigay, hindi lamang po, hindi nakukuha sa halaga. Bakit nagbibigay ka? Ano ang layunin mo? At ano ang binibigay mo? Nung nakaralinggo, tandaan siguro yung kwento ko, tungkol sa isang doktor, no? Surgeon, si Richard Teo, Singaporean. Nagpayaman siya dahil yan ang pinakamadaling paraan para ibang bilang doktor. Plastic surgery. Ang daming gusto magpaganda kahit nagagasta ng milyon-milyon. Kaya nung siya'y naging dalubhasa, 1 taon lang, mayaman na mayaman, pero hindi nagtagal, nagkaroon ng cancer. After that, kaya nagbago naman siya. No? Sabi niya, ngayon ko lang nalaman, hindi sa pera, hindi sa katanyagan, ang galak ng isang tao. Ako ay malapit ng mamamatay. Nagkamali ako, sabi niya. Because after 8 months, namatay siya. Pero meron ako ng kaibigan, isang doktor din. Ano po? Tapos, again, siya po ay surgeon. Pauwi na siya, pagod. The whole day, nagtatrabaho sa ospital. Tinawag siya dahil maaasahan siya. Sabi niya, Doktor, balik kayo sa ospital. Mayroong isang binatilyo. Nilaslas niya ang kanyang kamay. No? Naubusan maraming dugo. So, kahit napagod siya, pumunta sa ospital, ginawa niya yung kamay ng bata. Okay? Tapos, ilang oras yun. Tapos umuwi siya. Susunod na araw, siyempre, yung mga doktor, binibisita yung mga pasyente para tignan ang kanilang kalagayan. So, parang sa kanyang pagbalik sa ospital para punta nitong binatilyo, masayang-masaya dahil kagawa siya ng kabutihan. Excited siyang makita, makausap
yung kabataan. Tapos malayo pa nakita niya, malungkot yung itsura. Nung malapit na sabi niya, Iho, di ka ba nagpapasalamat? Inayos ko yung kamay mo. Tapos sabi ng binatilyo, oo, inayos mo ang kamay ko, pero hindi mo inayos ang buhay ko. Marami palang problema ang binatilyo. Nakapag-isip siya. Hindi lang pala sa katawan. Kailangan tignan ng puso ang kaluluwa. Alam niyo, yung doktor na yun, pari siya ngayon. Ramdam niya ang tawag sa kanya ng Panginoon. Maging doktor, hindi lamang sa katawan, ngunit sa puso. Maging instrumento ng kaligtasan ng tao. Kaya marahil nakita nyo sa labas, National Vocation Month, marami pong mga madre, pare, marahil para mapag-isipan natin. Makapagdasal, hindi lamang magkaroon ng maraming bukasyon, ngunit yung mga pare, naglilingkod. Kuminsan napapagod din yun. Kuminsan, marahil naguguluhan sila sa buhay. Kailangan ng panalangin po. Ako mismo. 52 years. Lagi akong humingi ng panalangin sa mga tao. Dahil yan ang kailangan ng pare pagpatuloy ang misyon na pinagkatiwala sa amin ng Diyos. Sa aming paglilingkod, sa aming pagtugon, sa tawag ng Diyos, diyan kami nakikita ang tunay na yaman dahil si Kristo ang aming pinaglilingkuran. Sana patuloy po ang pagdasal natin, pagsuporta parang lumago ang paglilingkod ng simbahan sa mga tao, lalong-lala sa mga dukha. Bakit ka nagbibigay? Dahil nagpapasalamat ka. Patuloy na nagbibigay sa iyo ang Diyos. Ano ang sa iyo na hindi kaloob ng Diyos? Wala. Isa lang bagay ang hindi pinagkaloob sa iyo ng Diyos, ang iyong mga kasalanan. Yun ang ginawa natin. Bunga ng ating pagkamakasarili, kahinaan. Pero ganun pa rin, hindi matatawaran ang pagmamahal ng Diyos. Lagi tayong binibigyan ng pag-asa dahil lahat tayo ay Kanyang mahal. Laging may pag-asa, laging umaasa rin, nagtitiwala ang Diyos sa iyo at sa ating lahat. Amen.